Praise the Lord. Magandang hapon po. Let us pray. Yes, Father God in heaven, we thank you, Lord, for this wonderful day that you have given us, O God, na makinig ulit po sa mga salita mo. And Lord, as we hear your words, let our hearts be fertile, Father God, na siya po pagtatamnan ng mga salita mo. And Lord, bless our hearts as well, Father God. And Father, may your words be only spoken, O Lord. Let me decrease and you increase, Father God. Thank you, we give you praise, we give you honor in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Before tayo pumunta sa ating aralin ngayong hapon po, let me testify in the goodness of our living God. Of course, sa araw-araw po na blessings na He keeps on waking us up from our sleep, no? Yung pagbangon lang natin sa umaga, no, is a great blessing na. And I thank the Lord na kasi sa mga nangyayari ngayong panahon, lalo-lalo sa part ng Middle East, no, yung war doon. And yung mga kapatid ko nandun kasi sa Dubai. And kung minsan na sila, nag-message sila na nakikita nila yung mga bomba, yung mga bomba, no? Nakikita nila sa mga window lang nila, naririnig nila, and sometimes hindi rin nila maiwasan, no, na siyempre, kung ikaw pa naman tatamaan ng bomba, no? Diba? But I thank the Lord na through our prayers, they are still safe. No, they are still safe, and I invite your prayers sa ating mga kababayan po na nasa Middle East and also sa mga nangyayari sa Middle East. No, let us continue to pray sa yung mga nangyayari ngayong mga panahon. So yun, and it's Monday, Thursday ngayon, no? It's Monday, Thursday, so we are in our Holy Week ngayong week na to. And nung sinabi ni Pastor sa akin na ikaw ang bukas, sabi niya nung kagabi, sabi ko, meron naman akong na-prepare. Meron akong na-prepare na topic for us. But then, parang naisip ko, it's Holy Week. Hindi ba dapat yung mga yung topic din natin is about the kasi ang Holy Week, it's about the last days of it's about the last days ng ating Panginoong Jesus, di ba? So, I was trying to gumawa sana ng i-preach ngayong hapon na to. So, nagbasa ako ng yung mga last days ng ating Panginoon. But then, syempre, pag ako kasi ang gagawa ng live lesson, gagawa ng preach ng kasama. Preaching is I need at least 1 week. At least 1 week para magawa ko, makumpleto ko yung topic ko. So, sa pagbabasa ko, hoping na makagawa ako, I come across sa Matthew, sorry, hindi ko na dyan. Matthew 26, chapter 36 po, no? The time when Jesus, before po siya na ma-arrest para ipako sa krus, no? Jesus and his disciples, no? Jesus and his disciples, pumunta sila sa place, sa Gethsemane. And doon, para ang ating Panginoong Jesus ay mag-pray sa ating Ama, no? And kasama niya yung mga disciples niya, si Peter at saka yung dalawang anak ni CBD along with him, sabi niyo dyan sa verse 37. Yan. And then sabi niya kaila Peter and yung mga kasama, dito lang muna kayo and I will go there and pray. And then bumalik ang ating Panginoon, nakita niya ang mga
nakita niya ang si Peter at saka yung mga dalawa magkasama niya na natutulog, no? Natutulog sila. And so, sabi ng ating Panginoon sa kanila, ano yun? Couldn't you men keep watch with me for 1 hour? Sabi niya doon, no? Couldn't you men keep watch with me for 1 hour? 1 hour lang yung inas ng ating Panginoon para mag-watch, no, sa kanya. Sabi niya, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ayan. So, and then sinabi niya yun, bumalik ulit siya sa dun sa pinag-prayan niya at nung bumalik ulit sa mga disciples niya, nakita na naman niya, tulog na naman yung mga disciples. Oh, diba? Tulog na naman sila. Anong sinabi ulit nung bumalik siya? Are you still sleeping? Doon sa verse 45 po. Are you still sleeping and resting? Look, the hour has come, and the Son of Man is delivered into the hands of sinners. Rise, let us go, here comes my betrayer. Ayun. So yun na yung time na ma-arrest na ang ating Panginoon para ipako. And in relation for that na sinasabi po ng ating Panginoon huwag tayong matulog, no? Huwag tayong matulog. Are you still sleeping and resting? Sabi niya dyan. Look, the hour has come, and the Son of Man is delivered into the hands. So, kung dito sa sinasabi ng ating Panginoon before his arrest, malapit na yung ipapako na siya. But then for now, ngayon, we should not sleep dahil malapit na bumalik ang ating Panginoon. Amen? Kaya ang ating pong pag-aaralan ngayong hapon is the danger of spiritual sleepiness. Amen? Ayan. So, yan. So, in relation po sa sinabi ng ating Panginoon before noong last days niya na there are danger, no? There are dangers of spiritual sleepiness. If we see in the book of Acts, meron pong kwento doon habang ang ating si Paul is traveling from one place to another, no? Nakarating siya sa Troas, doon sa book of Acts chapter 20 verse 7 to 12. Ayan. So, on the first day of the week, when we were gathered together to break bread, Paul talked with them, intending to depart on the next day. And he prolonged his speech until midnight. Kita natin kung gaano kasigasig si Paul, no, para mag-share ng mga salita ng Panginoon sa mga anak ng Diyos. Amen? There were many lamps in the upper room where we were gathered. Ayan. Take note of those. There were many lamps, no, yung mga lamps and the upper room. Kasi mamaya may tayo dyan. And the young man named Eutychus. So this story is about Eutychus, no? And the young man named Eutychus, sitting at the window, sank into a deep sleep as Paul talked still longer. And being overcome by sleep, he fell down from the 3rd story and was taken up again. Ayan. So, nakatulog itong si Mr. Eutychus habang nagsasalita si Paul. So, anong nangyari sa kanya? Na nakatulog siya, nahulog. Nahulog doon siya sa bintana and namatay. Amen. But Paul went down and bent over him, and taking him in his arms, said, "Do not be alarmed, for his life is in him." Yan. So, nabuhay ulit. And when Paul had gone up and had broken bread and eaten, he conversed with them a long while until daybreak, and so departed. So, umalis na siya. And they took the youth away alive and were not a little comforted. Ayan.
So, na-relieve naman sila nung nakita nila na buhay si Eutychus. Amen? So, ayan. While they were having a fellowship na nakikinig sa mga salita na sinishare ni Paul, no? May isang tao, the name of Eutychus. If you see, no, na they are gathered in the sa upper room. Attic siguro yun. Sa attic siguro yun. And then may mga lamps, madami, sabi niya doon, the many lamps. So there is pwedeng factor yun, no? Factor yung carbon dioxide from the lamps na pinoproduce, kaya medyo nawala na ng oxygen. I mean, hindi na umanay yung oxygen para iti aming dagijay. Amen? And then, ano pa ang factors na makikita natin dyan? And we don't know kung saan galing si Eutychus, no? We don't know kung saan siya galing before maki-attend dun sa breaking of the bread or sa gathering na yun. And then, ayan. And yun nga, Eutychus fell asleep, no? Eutychus fell asleep. There are factors, no, yun dahil nga yun baka nawalan siya ng or naubusan siya ng nakulangan siya ng oxygen kaya nakatulog, kasi pag kulang ka ng oxygen, ayun, nakakatulog ka, no? And also maybe hindi natin alam kung galing siya ng work, no? Busy siguro siya kaya napagod din. Ano pa, yung mga, ibig sabihin, there are factors, no? There are factors na pwede pong mag-cause ng sleepiness. Amen? And then, makikita natin na hindi kinaya ni Eutychus yung sleepiness niya. Kaya nakatulog siya. Tuluyan siyang nakatulog in a deep sleep hanggang sa to the extent na nahulog siya from the window, no? From the window. And anong nangyari? Dahil nakatulog siya, namatay siya. Clear naman doon na sinabi na namatay siya. But then of course, there is a display of God's power, no? God's grace and mercy when Paul went down and touched the body of Eutychus, nabuhay ulit siya. Amen? Ayan. So, ayun, when someone is sleeping, no? When someone is sleeping, he is inactive. Kung natutulog tayo, nagiging inactive tayo, anong ginagawa natin? May nagagawa ba tayo? Baka may sleepwalking. Baka may nag-sleepwalking, hindi niya alam na uminom wala ng tubig, nakatulog siya. No? May mga instances na yun. But then, pag nakatulog ang isang tao kasi, inactive siya, no? Inactive, unproductive, di ba? Most of the senses are not working, gano'n, pag nakakatulog ang isang tao. Pero hindi po natin alam, baka busy siya sa dreamland. Amen? Inactive na siya, pero sa dreamland, sa panaginip niya, napaka-busy. Amen? Ayan. So, sleeping in natural, no? Sleeping in natural is very important for our health. Kasi it's time for our body to ma-restore, no? Yung energy natin, yung mga cells na napagod or cells na nasira during our active time, no? Yung mga yun ay na-restore during our sleep time. Kaya it's very important na isang tao ay nakakatulog. Amen? But then, sleeping in spiritual is dangerous. Yan. So, sa spiritual life, ang pagtulog dangerous. Amen? And yun po ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Pero before natin makikita or pag-uusapan yung mga danger ng ating danger of spiritual sleepiness, titingnan muna natin yung mga factors. Kasi kung nakita yung story ni
Eutychus, there are factors, no, na nag-cause din sa kanyang pagtulog. Amen? So there are also factors, no, leading to spiritual sleepiness. Amen? And pwede rin ito na signs na makikita natin, nakakatulog, patulog na yung taong ito. Amen? Ayan. So, factors leading to spiritual sleepiness. Ang isa dyan, number 1 natin is worldly distractions. Ayan. Worldly distractions. Isang number 1, no? Number 1 na factor na nag-cause ng sleepiness ng isang tao. Spiritual sleepiness. Siya yung nag-cause kung bakit lumalayo ang isang tao from a spiritual life. Amen? Amen. Yung mga pleasures, yung mga kasiyahan na dinudulot ng mundo. Dahil sa mga yun, no? Dahil sa mga pagka-busy ng isang tao. Maybe in work, busy siya sa kanyang love life. Busy siya sa busy siya sa work, busy siya sa kanyang pamilya, or busy siya sa mga pleasures na yung mga tongits or mga sabong, mga ganun ba? Amen? So yun yung mga worldly distractions na nakakapagpalayo sa isang tao. Amen? So we have to be cautious of these worldly distractions. And sabi po sa Luke 21, verse 34 to 36, sabi po ng Panginoon, no? But watch yourselves, lest your hearts be weighed down with dissipation and drunkenness in cares of this life, and that day come upon you suddenly like a trap. Amen. Ayan, so, let us be watchful of ourselves, no? Kasi pag hindi po natin, kung hantayo nga na kuanda dito yung worldly distractions, pwede pong tayo po malasing sa mga pleasures na to, and maging trap or matrap po tayo sa mga yun, hindi na tayo makalabas from that state. Amen? And then 35, for it will come upon all who dwell on the face of the whole earth. 36, but stay awake at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are going to take place and to stand before the Son of Man. Ayan. So, kailangan nakikita natin, dapat yung mata natin or the spiritual senses po natin very awake para po makita po natin yung mga worldly distractions na pwede pong mang-trap sa atin. Amen. And then, like God, sabi nga niya sa kanyang salita na God, inaalaw tayo natin, but there is a way out in yung fight ng ating Panginoon. Kaya with that worldly distractions, ang kailangan po natin gawin is to be watchful of ourselves and to stay awake para makita po natin ang mga bagay dito. Amen? And then number 2, personal struggles. Ayan, personal struggles. Isa rin ito na pwedeng magpalayo or magpahina sa isang mananampalataya. There might be mga problema. Kung minsan kasi ang problema nasa harap, sa likod, side by side. Diba? Yung mga problema natin, no? Maybe it might be sa health, problema sa health, problema sa family, problema sa pera, no? Problema saan problema? Sa relationship, and even sa emotional, meron din tayong problema kung minsan. Inner battles, no? May mga inner battles tayo na kung minsan we struggle on. Amen? Pero in Psalm 42 verse 11,
Tularan po natin si David. Sabi niya dyan, "Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise Him, the help of my countenance and my God." Ayan. So kung may problema po tayo, if you have personal struggles, no? We just need to hope in God. We just need to put our hope in God. Amen. Ang ating Panginoon lang ang pwedeng makatulong po sa atin. Ang ating Panginoon lang po ang pwedeng mag-guide po sa atin out of that struggles. Amen. For He is our countenance and our God. Amen. Ayan. And also in 1 Peter chapter 5 verse 6 to 7, "Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He cares for you." Ayan, huwag po tayong, kaya ka to. Ang kailangan niya po. Diba? We have to humble ourselves. Lord, kung makaya na ito'y i-submit ko kanya, and He will help us. Amen? He will help us because He cares for us. Ang kailangan lang po natin gawin is to i-submit sa Kanya our cares. Diba? Alam ng Panginoon, pero ang hinihintay niya lang is for us to acknowledge na kailangan natin siya. Amen? Amen. Amen. And then, number 3 po natin is the negative experiences. Ayan. Kung minsan nakaka-experience tayo or some of us ng mga negative experiences within faith communities. Ibig sabihin dito sa loob ng or sa circle po ng mga mananampalataya, kung minsan po maybe sensitive po yung isa, no? Maybe sensitive po yung isa na hindi po siya sanay sa mga bagay, no? Sa mga bagay na kung napagalitan siguro ng leader niya, hindi siya sanay na napapagalitan. Ayun, negative experience sa kanya yun. Ano pa? Maybe may nakita siya, ay, hindi kastoy magkatag, chismis mo. Kastoy ti ayat Kristiyano. Diba? Minsan yung mga nakikita nila. Kaya we have to be careful mo lang niya. We have to be careful na mga sinasabing Kristiyano. Para, sabi nga doon sa salita ng Panginoon, na huwag nating tayo yung maging rason kung bakit mag-stumble ang isa nananampalataya. Amen? Ayan. Or, ayan. Maybe mataas yung expectation siguro ng isang tao, no? Sa isang church na, ay, hangat gaya mo kasi yung church na di dyan. Diba? So, na-disappoint siya. Imbis na mag-forsige siya, na-disappoint siya sa nakita niya, wala na, umalis. So, yun. Wedding is a cause of sleeping. Amen? Ayan. So, madaming mga experiences, negative experience na pwede natin i-mention. But then, sabi po sa Hebrews chapter 12, verse 1 to 2, "Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race God has set before us." Amen? So, hindi yung mga kasama nating mananampalataya ang pagtutuunan natin ng pansin. Amen? But we just have to focus on our living God. Para nang sa ganun we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting Him, He endured the cross, disregarding its shame,
Now, He is seated in the place of honor beside God's throne. Ayan. So, we just need to keep our eyes on Jesus. Amen. Diba? Kasi kung yung mga kasama nating tao ang pagtutuunan natin ng pansin, talagang madi-disappoint tayo or pwedeng madi-disappoint tayo. But then, hindi naman sila yung hindi naman sila yung mag-save sa atin. Amen? Only Jesus can save us. And let us not let ourselves be lumayo sa pananampalataya dahil lang sa mga kasama natin. Amen? Amen. Yeah. And then, number 4 po natin, neglecting spiritual disciplines. Ayan. So, kung minsan nakakalimutan po natin yung WWPFS. Ano yun? WWPFS, sino po siya? Siya po si Word, Worship, Prayer, Fellowship, and Service. Yun po yung mga basic spiritual disciplines po natin, no? Yung mga word, pagbabasa po ng mga salita, pakikinig po sa mga salita niya, pakikipag-worship or pag-worship, maybe in groups or kahit alone, no? Pwede po natin i-worship ang ating Panginoon. And our prayer life, minsan nanineglect natin. And also fellowship, yung pakikipag-fellowship sa mga other Christians, no? other believers. And also the service, yung service po natin sa ating Panginoon. Diba? Kung noon nagsimula mo tayo na nung nagsisimula pa tayo sa ating pananampalataya, dati-rati 3 times a day, no? 3 times a day ginagawa ang pag-pray or pagkikipag-service, pakikipag-fellowship or pagbabasa ng Bible. But then unti-unti siya nagiging from 3 times a day, nagiging 3 times a week, 3 times a month, hanggang sa once a month, and then wala na. Nakalimutan na, no? Nanineglect po natin yung mga yun kung minsan. And it really causes sleepiness, no? Kasi nawawala. Actually, these spiritual disciplines, no, these basic spiritual disciplines, ito yung natin, parang shield natin, no? Shield natin from the outer forces, evil forces, no? So, ito rin yung pwedeng signs na tayo ay very obvious na tayo ay patulog na kung hindi na tayo nagbabasa or hindi na nakikinig ng mga salitang Panginoon, hindi na tayo nag-worship, hindi na tayo nag-pray, hindi na rin tayo nakikipag-fellowship at saka yung service natin sa Panginoon. Especially if we are in a ministry. Nanineglect na natin yung mga gawain natin sa ministry. Amen? And of course, sabi nga sa 1 Thessalonians, that we have to pray without ceasing. Pray without ceasing. Huwag nating i-neglect ang pag-pray. Amen? And Psalm 119, verse 11, sabi po niyan, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Ayan. So, ang word po is our shield para po hindi po tayo magkasala. Kaya kailangan po lagi po tayong magbasa or lagi po tayong makinig sa mga salita ng Panginoon. And in Hebrews chapter 10, verse 25, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Ayan.
Always po naman natin naririnig po yung mga bagay na yan. O kasi syempre, hindi mawawala ang mga itong basic spiritual discipline sa atin. Dapat. Amen? Amen. Ayan. And then number 5 po. Ayan. Routine and familiarity. Ayan. Ano ibig sabihin ng routine? Kung sa akin, bahay, work, church, bahay, work, church, bahay, work, church. Yun, yung routine. Routine ko ng every week. Diba? Yun yung routine. And with familiarity, nagiging familiar tayo sa mga bagay-bagay, sa mga, maybe sa Bible, sa mga word ng Panginoon. Ay, familiar ako dito. Ako kailangan nga denggan. Ganun ba? No? And even sa ating pagdalo, no, sa service or pagpunta dito sa church, nagiging routinary na lang siya kung minsan, di ba? Ay, parang ko yung church. But then, ang nangyayari is wala na yung joy, wala na yung excitement. Excitedness. Yes. Excitement para pumunta sa church. Or wala na yung love sa puso. But then, parang nagiging ano na lang siya. Routinary, like, hindi na siya, or out of duty na lang. Or para sasabihin lang ng tao na, ay, napag-isunay na yung church. Diba? Yun, nagiging routinary ang ating pananampalataya. Or, nagiging routinary na yung mga bagay na ginagawa natin before. Compared nung una pa lang, no? Compared nung una pa lang na tayo, bago pa tayo sa pananampalataya, siyempre na-excite tayo, may galak sa puso, no? Even sa mga ministry po natin, no? Yung mga ginagawa natin sa ministry, may kasamang pagmamahal. Amen. May kasamang pagmamahal yan, pero baka dahil sa tagal mo sa ministry is parang out of duty na lang, out of responsibility. Ayan. So nawawala na yung pag-ibig mo, pag-ibig mo dun sa ginagawa mo. Amen? And God said in Revelation chapter 2 verse 4, no? But I have this against you. Ayan. Susumbat ni Apo. That you have abandoned the love you had at first. So, inaabandon natin yung pagmamahal natin noong una. That we had at first. Na kung noon, we are so very excited, we are so punong-puno tayo ng pagmamahal, no? Sa mga ginagawa natin. But then, kung minsan wala na, like out of duty na lang. Amen? So, pwede po natin gawin is, kung nauma tayo, routine tayo niya, we have to do something. Let's encourage ourselves na gumawa ng bagay para maikat DJ routine na nagkukos tayo ng sleepiness. Amen? Like, for example, sa akin, kung bahay, church, work, ganon, di ba? Baka pwede rin naman bahay, church, at evangelize, ganon ba? Di ba? So yun, let us encourage ourselves para hindi po tayo makatulog, di ba? Sa ating routine. Amen? And then, number 6 po natin, spiritual burnout. Ayan, spiritual burnout. Ano ibig sabihin nun? Napagod siya. Very committed. Very committed naman itong taong ito. No? Sa ministry niya or sa pananampalataya niya. But then, kung minsan, dahil sa pagka-busy niya, no? Pagka-busy sa dami ng mga pinapagawa, no?
dahil sa dami ng pinapagawa, napapagod din. Napapagod din ang hindi lang ang ating spiritual, hindi lang ating physical, but also spiritual, even emotional. Lalong-lalo na pag yung mga ginagawa mo hindi ina-appreciate. Diba? Nagkakaroon ng spiritual burnout. So, sabi po, may sinabi po ang ating Panginoon sa Mark 6 verse 30, this was time when Jesus pinadala yung mga, inutusan yung mga apostles, kanyang mga apostles niya para dumayo at mag-preach sa mga tao. And then, sa verse 30, then the apostles gathered to Jesus and told him all things, both what they had done and what they had taught. Ayan. So they gathered again after silang na-disperse para sa kanya-kanyang gawain. Amen. And he said to them, "Come aside by yourselves to a deserted place and rest a while. For there were many coming and going, and they did not even have time to eat." Ayan. So sa mga tao po who are feeling this spiritual burnout, no? Sabi po ng Panginoon, pwede po, according and based on that statement, no? Na pwede tayo mag-rest. Pwede naman po tayo mag-rest for a while. For a while. Oh, take note of for a while. Na naman, no? Take note of for a while. Baka pag nag-rest kayo, sa haba-haba, wala na. Tuluyan naman nag-rest. Amen? And when we rest, no, let us be careful din, no, sa ating pag-rest. Kasi kung minsan sa ating pag-rest, doon po tayo ina-attack ng kaaway. Amen? So, pag mag-rest po tayo, sabi niya dyan, come aside by yourself. Kasama pa rin po ang ating Panginoon sa ating pag-rest. Amen? Amen. Para hindi po tayo maguyog ng kaaway. Ayan. Yun. So, those are the factors, no? Leading spiritual burnout, spiritual sleepiness. Of course, there are more, no? There are more na factors that could lead to spiritual sleepiness. But then, yan po yung so we have to watch out of these things, no? Spiritual burnout, yung routine and familiarity, pag-neglect mo natin sa spiritual disciplines, negative experiences, and worldly distractions. Dapat tingnan po natin ang mga bagay na ito para po hindi po tayo makatulog sa ating pananampalataya. Amen? Kasi ang pagtulog po, there are stages po. There are stages ng pagtulog. Hindi naman biglaan makatutulog. Diba? Feeling na makatutulog pa isuna, makatutulog tayo pa and then medyo patangan-tangan dun. Diba? Patangan-tangan and then naka-close ang mata hanggang sa nakatulog na talaga. And during those, sa iba-ibang stages na yon is doon po pumapasok po yung mga dangers of spiritual sleepiness. Amen? And ayan, so yung mga dangers of spiritual sleepiness po natin, number 1 po niya po dyan. Ayan. Vulnerability to temptation, or nagiging prone po tayo sa temptation. Diba? Kung tayo po ay makatutulog, if we are feeling sleepy, ayan, kasi sabi nga, the devil is roaring around, prowling like, yan. So, 1 Peter chapter 5 verse 8, no? Sabi niyan, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion seeking whom he devoured. Ayan. So, kung makatutulog tayo,
if we feel sleepy, no, ang kaaway po, nandyan lang po sa paligid, ready to devour us. Kaya kailangan po, we have to be sober or awake. Amen. Be vigilant, no? Dapat tinitingnan po natin kung ano yung mga nangyayari sa paligid po natin para po alam natin ang gagawin natin or we can, pwede nating hinder yung pag-atake or defend yung pag-atake po ng kaaway. Amen? So yan, nagiging vulnerable po tayo sa temptation if we are nakakatulog tayo. Amen? And then number 2 of the danger of spiritual sleepiness is spiritual blindness. Diba? Kung ang tao ay nakatulog, nakakita pa ba? Baka the third eye na. The third eye na. What does it mean pag spiritual blindness, no? It means hindi po nakakapag-recognize sa mga bagay na like temptations, no? Yung temptation, andyan na pala, hindi mo nakikita. Hindi mo na-recognize. Amen? So kung nakakatulog po tayo, hindi po natin napapansin yung mga temptations sa paligid natin. We are being blinded. Diba? We are being blinded. Ephesians chapter 4, verse 18 to 19. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Ayan, so pag nakakaputulog po kasi ang tao na, yun nga, nawawala yung senses, di ba? And wala yung understanding. And having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. Ayan. So, ang spiritual blindness po, kung na-blind na po tayo, syempre we will be, nawawala yung sensitivity natin, nawawala na yung senses natin, no? And nafo-fall tayo sa mga trap ng kaaway kasi hindi po natin nakikita yung mga trap ng kaaway. Amen? Pero ang sabi po ng Matthew 26:41, watch and pray lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Yeah? So, lagi po tayo to be watchful and prayerful para po hindi po tayo we won't fall into temptation. Diba? Amen. Kasi sabi, kung minsan the spirit indeed is willing but the flesh is weak, diba? Kahit sabihin mo hanggang ipanunot lang ngayon, diba? Kunang agkararaga, kunang kumakas dyan, ano na mararami. Agbasa, ag-devotion na. Pero, hindi, haan mo ngayon command DJ Bagi, diba? Minsan talaga. So, we really need to ipapati, diba? Ipapati na ikwa itibagi. Amen? I-encourage itibagi na aramidan ko niya, kaya in His Spirit. Diba? Amen. And then, ano pa? The danger of spiritual sleepiness, loss of spiritual insight. Parang same day siya sa spiritual blindness. So, there is a lack of understanding, also perceiving spiritual truth. Hindi natin nakikita kung ano ang tama at mali. Kasi nawawala ang spiritual insight natin. Nawawala ang discernment. No? And hindi po natin na-apply ang mga biblical principles natin sa buhay. So, nawawala yung spiritual insight natin. And sabi po sa Proverbs chapter 29 verse 18,
Where there is no vision, the people are unrestrained. But happy is one who keeps the law. Ayan. So, yung mga wala pong vision, wala pong insight or hindi nakikita, diba? Unrestrained sila kung anong gustong gawin, ginagawa without hindi nila alam, without knowing kung tama ba to or mali. Basta sige lang, no? But then, sabi niya dyan, happy is one who keeps the law. Kung sino ang nakakaalam or kung sino ang nakakakita pa rin since meron pa rin sa kanya yung spiritual insight because he keep the law, no? Alam pa rin niya, he knows, no? He knows kung ano ang tama at mali. Amen? Yun po ang spiritual insight. And then, number 4 po natin, na danger of sleepiness and is spiritual death. Yun na po yung ultimatum po ng ating pwedeng turong iti spiritual sleepiness. Amen? It's the spiritual death. And sabi po, spiritual death is the eternal separation from God. Kasi wala na yung pananampalataya po natin. We are separated. We separated ourselves. Tayo mismo, no? Tayo mismo ang nag-separate sa ating sarili from the presence of the Lord, no? Not to mention the 5 foolish virgins who slept while waiting for the coming of the bridegroom. Remember, yung the story of the 10 virgins, diba? Natulog sila. Natulog sila. And then, yung iba, yung 5, walang oil. Diba? So, nakatulog sila. Instead na kumuha sana ng oil para may extra sila, tuloy-tuloy ang tulog hanggang sa is that a trumpet? Basta yung sound. Yung sound, no? Diba? Anong nangyari doon sa 5 virgins na yun na walang oil? They, sinabihan ng Panginoon, I never knew you. Diba? I never knew you. So nawala. I mean, dahil nakatulog sila, hindi sila kumuha ng, hindi nila inalintana na wala silang oil pala enough para makarating dun sa banquet. Nung pumunta sila kumuha ng oil, but then pagdating nila syempre nakasara na yung door, sinabihan na sila ng Panginoon na, I never knew you. Diba? So there is a spiritual death na we are being separated. There is eternal separation from God pag tayo po ay nakakatulog spiritually. Amen? And in Romans 8 verse 13, for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Ayan. So, we dapat kasama natin yung Holy Spirit. We need to invite the presence of the Holy Spirit sa ating buhay para siya po lagi maggabay po sa atin. No? For if we only live by ourselves, no? By our flesh, we will surely die. Hindi po natin kakayanin yung mga power of the darkness. Amen? So, we have to walk by the Spirit. In Galatians chapter 5, verse 16, no? I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Ayan. So, kailangan po natin to walk in the Spirit.
yung Holy Spirit ang kasama natin every day. Amen? Ano pa? Kailangan natin to put on the whole armor of God. Ayan. We need to put on the whole armor of God. Mababasa po natin yan sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. So, pakibasa na lang po. Lagi pong na-mention po ito. Sinasabi ito ng ating mga pastors na we have to put on the whole armor of God. Amen? And we have to keep in mind also, no? Sabi po sa Ephesians chapter 5, verse 13 to 14, but everything exposed by the lies becomes visible, and everything that is illuminated becomes a light. This is why it is said, "Wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you." Ayan. So, dapat lagi po tayong awake. Diba? Dapat awake po tayo lagi spiritually. Diba? Hindi po tayo natutulog dapat. Para ma-shine po tayo ng Panginoon. Because pag natutulog po tayo, hindi po tayo pwedeng i-shine ng ating Panginoon. Amen? And for our conclusion, no? Those are the dangers of spiritual sleepiness, the vulnerability to temptation, spiritual blindness, loss of spiritual insight, and spiritual death. Amen? And in our conclusion, in Romans chapter 13, verse 11 to 12, "And do this, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed. The night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light." Ayan. So let us put on the armor of light and let us always be awake in spirit. Amen? Ayan. So yan po ang ating aralin ngayong hapon. Nawa po ay may napulot po tayo. Amen? So let us pray. Hallelujah. Most gracious and loving Father, we thank you, Lord, for your words. We thank you, Lord, for your reminding us, Father God, not to sleep spiritually, Father God, but to be awake always. Nang sa ganun po, God, amin pong makikita ang the power, ang mga trabaho po ng the power of darkness, O Lord. And Lord, we ask for your continuous help, continuous guidance para po kami po ay palagi pong awake sa aming spiritual life, Father. We thank you, we give you praise, we give you honor. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen.